Update muna tayo sa binabantayan natin na si Bagyong Jenny ngayong araw ng Sabado, September 30, 2023. Itong si Jenny ay may international name na Koino. Ito ay isang Japanese word na ibig sabihin ay papi o di kaya tuta sa Tagalog. Ito ang si Jenny kanina alas 4 ng hapon. Yung kanyang sentro ay huling namataan sa 995 kilometers silangan yan ng Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito ngang craft or extension ni Jenny ay nagdadala na ng maulap na papawirin, may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa areas ng Isabela, sa may Aurora, sa may Quezon, Bicol Region, pati na rin sa may Eastern Visayas. Samantalang yung ating habagat o southwest monsoon naman nagdadala rin ng maulap na papawirin, may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa area ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa may Zamboanga Peninsula. Kaya yung ating mga kababayan na nasa mga areas na yan, pinag-iingat natin sa moderate to at times heavy rains, lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa. Para naman sa lagay ng panahon dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Kaya ating mga Regional Services Division maglalabas ng rainfall advisory, heavy rainfall warning o di kaya thunderstorm advisory kung kinakailangan. Ito naman yung latest track nitong si Bagyong Jenny. So itong area na to na yellow-orange area, ito yung may malalakas na hangin, at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin, and itong enclosed area na ito yung tinatawag nating area of probability o di kaya cone of probability. So anywhere within this area pwedeng pumatak or mapunta yung sentro netong si Jenny. Ito nga inaasahan natin, yung pagkilos ni Jenny ay northwest hanggang Monday, and by tomorrow posibleng lumakas ito at maging isang severe tropical storm, and then posible naman maging typhoon category siya pagdating ng late Monday o hindi kaya by Tuesday. Hindi rin naman natin inaasahan or hindi rin naman natin tinatanggal yung possibility ng landfall scenario o close contact scenario over extreme northern Luzon, dahil nakikita nga natin malapit ito sa or nasa loob ito ng ating area of probability, and also pati na rin sa may mainland Cagayan area. Ano ba inaasahan natin with regards sa mga malalakas na pag-ulan? So by Tuesday or Wednesday, inaasahan nga natin Batanes and Babuyan Island, posible yung mga malalakas na pag-ulan, at itong si Jenny ay na-enhance o napag-iibayo nga nito yung ating habagat o southwest monsoon. Kaya by tomorrow, posible yung occasional rains, mostly sa may western portions ng southern Luzon and also ng Visayas. Kaya hindi rin natin tinatanggal yung possibility na maglalabas tayo ng weather advisory para sa southwest monsoon sa mga susunod na oras o di kaya sa mga susunod na araw. Para naman sa malalakas na hangin, wala pa rin naman tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa kahit na anong parte ng ating bansa. Pero by Monday, posible na magtaas tayo ng signal over extreme northern Luzon tomorrow o di kaya sa Monday. Pero hindi naman natin tinatanggal yung possibility na pwede itong maging mas maaga, depende kung may magbabago nga sa ating mga forecast scenario. And also, na-enhance nga nitong si Jenny yung ating habagat, kaya for tomorrow, asahan natin yung mga pabugso-bugsong malalakas na hangin sa may Palawan, Romblon, malaking bahagi ng Visayas at Dinagat Island. On Monday naman, malaking bahagi ng Mimaropa at Visayas, pati na rin sa may Dinagat Island. On Monday, posible nga magdala itong si Jenny ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan over the coastal waters of extreme northern Luzon at northern mainland Cagayan. Kaya pinag-iingat natin yung ating mga kababayan na mga mangingisda, may mga malilitas sa sakyan pandagat din, at kung maaari ay iwasan natin yung mga areas na yan. And also, hindi rin naman natin tinatanggal yung possibility na maglalabas tayo ng gale warning sa mga susunod na araw.